Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya. Kabanata 2711. Sina Chang'er at Hao Yi ay nasisiyahan sa 1,000 taon na magkasama sa pag-ibig. Pagkatapos, ang pagkamatay ni Hao Yi, madalas na napalampas ni Chang'er siya. Chang'er, huminahon ka. Kinuha si Daryl abak, *6, napakabaliw nito. Paano? Sa tingin mo ako si Hao Yi pagkatapos ng isang psychotic pahinga. Gayunpaman, sa lalong madaling sinabi ni Daryl ilang salita, hinawakan ni Chang'er ang leeg ni Daryl at iniunat ang isa pa niyang kamay kay mabilis na mag-tap sa kanyang mga acupoints. Si Chang'er ay nasa estado ng maling akala, ngunit ang kanyang paraan ng pagsilang ng mga acupoint perpekto pa rin. Wala na si Daryl ang kaunting kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili at hindi na makagalaw. Kamahalan, alam mo ba na ako miss na kita? Chang'er nagbulungan. Bago mag-react si Daryl, si Chang'er. Dahan-daang hinanap ng pulang labi ang labi niya. Si Chang'er ay nasa estado ng kaligayahan at nagkamaling tretuhin si Daryl bilang Hawaii. Ako hindi na siya ang dati niyang malamig na sarili. Ngunit ngayon, siya ay sobrang sexing at kaakit-akit, buzz. Naramdaman ni Daryl na biglang naging blanko ang kanyang isipan nang maramdaman niya ang alindog ni Chang'er. Thud. Ang susunod na segundo, si Daryl ay malapit na pakikibaka, ngunit hindi siya binigyan ni Chang'er isang pagkakataon. Gamulong siya papunta sa malambot sopa kasama si Daryl sa kanyang mga braso. Empress, huminahon ka. Si Daryl talaga balisa na hindi niya namamalayang ginamit ang kanyang panloob na lakas upang palayain ang kanyang mga acupoint. Sa ilalim ng normal na pangyayari, siya ay higit sa buwan kung siya ay nasa sitwasyong ganito. Si Chang'er ay parang engkanto at hindi niya aalintana ang namamatay kaagad kung makakatulog siya sa kanya. Gayunpaman, alam niya na si Zhang Zhou ay nasa pangunahing bulwagan at maaaring bumisita Chang'er anumang oras. Naguluhan si Daryl nang hanapin iyon. Ang pamamaraan ng acupuncture ni Chang'er ay napakakaiba at ito ay hindi isang bagay na malulutas ng mga ordinaryong magsasaka. Ito tatagal ng hindi bababa sa kalahating oras, kahit na nais ni Daryl na gawin iyon. Si Chang'er ay wala sa estado upang pakinggan si Daryl naman. Matapos ang isang psychotic break, hindi marinig ni Chang'er ang boses ni Daryl. Sa lahat niyakap niya ng mahigpit si Daryl at nagsimulang hilahin ang kanyang damit. Naging blanko ang isip ni Chang'er. Sa parehong oras, si Tina pa rin nakikipaglaban kay Donna na hindi kalayuan sa maliit na looban kung nasaan si Chang'er. Mukha ng feisty ang mukha ni Tina habang sumisigaw kay Donna, "Donna, get out of my paraan." Panipi. Galit siya at nabigla. Siya. Naisip na kaya niyang talunin si Donna ng 10 welga lang, ngunit nagulat siya nang makita niyang napakalakas ni Donna. Ang dalawa. Sa kanila ay dulang para sa 10 minuto pa, wala nang palatandaan ng alinman sa kanilang panalo na pangisi si Donna at hindi tugon kay Tina. Naisip niya si Daryl dapat kasama si Empress Chang'er at pilit niyang sinusubukang bilhin siya oras. Di nagtagal, akit ng tunog ng pakikipag-away ilang mga disipulo na nagpapatrolya malapit. Kung inang ang magandang mukha ni Tina nang napansin niya ang mga alagad at sumigaw. Mabilis, pumunta sa altar masters na nagdala si Donna ng isang tagalabas sa ipinagbabawal na lugar. Masasaktan na sila ang Empress. Panipi. Ano? Ang mukha ng mga alagad nagbago ng husto nang marinig nila Tina. Galit na galit si Donna. Tina, huwag kang mag-akusa ako ng isang bagay na hindi ko nagawa. Si Tina ay masama, hindi lang siya kumagat. Ang mga kamay na nagpakain sa kanya, ngunit siya kahit paninirang puri sa mga inosenteng tao. Nais ni Donna na pigilan ang mga alagad, ngunit huli na siya. Isang dosenang alagad mabilis na nagtungo sa main hall upang magulat ang sitwasyon. Damn it! Inapakan ni Donna ang paa nag-aalala sa paningin nito.
Kabanata 2712 Peter Patter. Makalipas ang ilang sandali, isang pangkat ng mga tao lumapit. Pinamunuan sila ni Alan at si Diana, sinundan ni Zhangju at si Harold. Nanginginig si Donna at nagpapanik sa paningin ng malaking grupo habang si Tina tumingin na siyahan sa sarili. Mabilis na lumakad si Alan at tinanong Tina, ano ang problema? Guro, pinangunahan ni Donna ang isang tao sa ipinagbabawal na lugar ng walang pahintulot. Sandhurst ito. Pumunta na siya sa lugar kung saan nagpapahinga si Empress Chang'e. Ako gustong pigilan sila at lumaban si Donna kasama ko. Sagot ni Tina. Galit na galit si Alan at sinaman niya ng tingin Donna, napakatapang mo. Tapos, lumingon siya para tignan si Diana. Altar Master Diana, iyong. Ang Celestial Wood Altar ay nagiging higit pa sa labas ng linya. Donna sadyang binabaliwala ang mga patakaran ng sekta. Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Sumimangot si Diana at tinanong si Donna, Donna, anong problema? Kilalang kilala ni Diana ang kanyang apprentice. Si Donna ay isang banayad at mabait tao, at higit sa lahat, siya ay hindi lalabag sa mga patakaran ng sekta nang walang pagsasaalang-alang. 1. Sisigat na sana si Donna, ngunit putol sa kanya ni Tina. Huwag mo nang isiping ipaliwanag ito. Sinasabi ni Sandhurst na kay Daryl tagasunod, ngunit hindi man niya ibunyag ang kanyang sarili nang makita niya si Daryl ngayon lang. Sa halip, sumuko siya sa ipinagbabawal area. Pangot siya ni Tina. Ang lahat sa paligid ay natigilan, si Zhangju at si Harold ay nagpalitan ng tingin at nakasimangot. Umalis ang lalamunan ni Harold at sinabi, sinabi mo bang siya ang tagasunod ko? Hindi ko magkaroon ng isang tagasunod na tinawag na Sandhurst. Ang lahat ng naruroon ay higit pa gulat na narinig ang inaangkin ni Harold. Galit na galit si Diana habang nakatingin sa kanya. Donna, paano mo pinapayagan ang isang tagalabas sa ipinagbabawal na lugar? Guro, ako. Labis na balisa si Donna at hindi marunong sumagot. Nais ni Donna na ilantad si Harold, ngunit si Zhangju ay naruroon at ang panganib ay napakagaling. Si Alan at ang iba pa ay maaaring hindi magtiwala sa gusto niyang sabihin din. Bahagyang tumawa si Alan at sinabing, Altar Master Diana, ang iyong apprentice ay matapang sapat na upang magdala ng isang tagalabas sa ipinagbabawal na lugar, sa tingin ko ikaw ay dapat tirahan mo siya. Panipi. Sa pamamagitan nito, winagewe ni Alan ang kanyang kamay. Mabilis. Hanapin ang bata ngayon. Panipi. Napagpasyahan niyang hahanapin niya si Sandhurst una at pagkatapos ay makitungo kay Diana. Mabilis na naglakad ang lahat patungo sa maliit na looban kung nasaan si Chang'e. Samantala, si Chang'e ay sa wakas. Lumipas ang mapanganib na tagal ng panahon para sa pagiging sa isang psychotic break at ay nakahiga sa kama niya, mahimbing na natutulog. Si Daryl ay umupo sa tabi niya, ang kanyang mga akupong pinakawalan. Bagaman nagtalik ang dalawa ng mas maaga, wala sa mood si Daryl na gunitain sa sandaling ito. Wala pa siyang oras upang sabihin kay Chang'e ang layunin ng kanyang pagbisita at nagkaroon na siya ng karelasyon. Hindi sinasadya si Chang'e. Siya ay nagtaka kung paano niya ito maipaliwanag kay Chang'e nang magising siya. Nang walang babala, nakaramdam siya ng pagpatay hangarin magmula sa tabi niya. Ikaw. Gising na gising si Chang'e at namumula siya habang nakatingin Daryl na may galit at hiya. Mabilis na kinalma ni Daryl ang sarili. Matapos na makilala ang pagpatay sa hangarin mula sa Chang'e. Napahawak sila sa tingin ng bawat isa para sa sandali bago ipaliwanag ni Daryl. Euro o Empress, nagkakaroon ka ng psychotic masira kanina. Ako lang. Euro o shut up. Putol ni Chang'e Daryl habang kinakagat ang labi. Feeling ni Chang'e na patayin si Daryl. Siya hindi makapaniwalang nakikipagtalik sa kanya habang nagkakaroon ng psychotic break. Kabanata 2713. Ang dami pang iniisip ni Chang'e. Ang galit na nakuha niya. Ang macelan niyang katawan nanginginig sa galit. Napansin ni Daryl ang ekspresyon ni Chang'e at mabilis na ipinaliwanag ang kanyang sarili. Empress, ayokong makipagsabayan ang iyong privacy,
ngunit wala akong ibang pagpipilian. Natagpuan ni Zhang Ju ang isang tao gayahin ako at sinusubukan niya niloko ka. Ginaya ka. Chang'ers maganda ang mukha, mukhang namangha nang narinig niya si Daryl. Bakit ginawa ni Zhang Ju kumuha ng isang taong gayahin ka? Nagsasaka siya sa banal Saint Sect at bihirang itanong tungkol sa makamundong gawain, kaya't nagkaroon siya ng kaunti sa hindi pag-unawa tungkol sa kung ano ang naging nangyayari sa The Nine Continents sa nakaraang 3 taon. Huminga ng malalim si Daryl at tungkol sa ipaliwanag ang mga detalye kay Chang'er. Peter Patter. Gayunpaman, bago pa siya makapagsimulang magsalita, narinig nila ang tunog ng mga yabag ng pasa. Ang bakuran sa labas. Ito ay parang isang maraming tao ang papasok sa bakuran. F*6. Sumimangot si Daryl, pakiramdam nagpapanik. Ito ay isang walang utak. Dapat itong ang mga tao mula sa Holy Saint Sect at malamang si Zhang Ju din. Sa totoo lang, hindi kinatakutan ni Daryl sila. Ano ang nag-aalala sa kanya ay kung siya at si Chang'er ay nakita na magkasama sa na nakakagulat na estado, hindi nila maipaliwanag ang kanilang sarili. Kinakabahan din si Chang'er. Ayaw niyang makita siya kasama Daryl sa isang malungkot na estado. Sinimulan niyang tumingin sa paligid para sa isang lugar kung saan itago si Daryl. Gayunpaman, ang mga kagamitan sa kanyang silid ay simple at doon ay saan man siya magtago. Bigla, naisip ni Daryl ang isang matalino idea. Niyakap niya si Chang'er at humiga ang malambot na sopa, tinakpan sila ng kumot, at ginawang kamukha ni Chang'er nagpapahinga na. Nahiya at nagalit si Chang'er habang namula ang mukha. Ano ka ba? Ginagawa, panipi. Hindi siya mapalagay sa kamay ni Daryl sa paligid ng baywang niya. Mas lalo pa siya nahihiya nang maalala niya ang nakakahiyang bagay na nangyari kanina. Ngumiti si Daryl at sinabi sa mahinang boses, Empress, dapat ay napunta sila rito sa hanapin mo ako. Ito lang ang makalabas. Ipagpalagay na ayaw mong makita ako sa iyong silid. Ngumisi si Chang'er at nagpakawala. Mahabang buntong hininga. Nahihiya siya, ngunit hindi siya maaaring sumang-ayon pa kay Daryl. Bang-bang. May kumakatok sa pintuan. At pagkatapos, ang boses ni Diana ay nagmula sa kabilang panig ng pinto, Empress, andyan ka ba? Si Alan, ang iba pa mula sa banal na santo ang sekta at Zhang Ju ay nakatayo sa likod ng Diana, nakikinig para sa anumang pagdalaw sa silid. Si Chang'er ay isang mahalagang figure. Ang mga tao mula sa Holy Saint Sect at kahit ang taksil na si Zhang Ju ay naglakas loob hindi kawalang respeto sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Chang'er nang narinig niya na si Diana iyon, siya sumagot, narito ako. Mayroon bang anuman? Kailangan mo. Hindi maganda ang pakiramdam ko at ako nasa kama na. Panipi. Si Chang'er ay parang walang pakialam, ngunit siya ang puso ay karera. Si Daryl ay nakahiga sa tabi sa kanya at walang dapat makita iyon. Lahat ng nasa labas ng pintuan ay dinalaabak. Pagkatapos, hindi mapigilan ni Alan na kumuha ng sumulong at sumigaw sa pamamagitan ng pinto, paumanhin sa narinig na hindi ka maayos ang pakiramdam, hindi kami dapat dumating dito para maistorbo ka pero may sumingit papasok sa ipinagbabawal na lugar ngayon lang sasaktan ka. Alang-alang sa iyong kaligtasan, maaari ba tayong pumasok at maghanap para sa trespasser? Panipi. Magalang si Alan, kahit na ang banal. Ang Saint Sect Master ay dapat magalang kay Chang'er. Sino sa banal na santo sekta? Naglakas loob na kumilos ng mapangahas sa Chang'er. Nais niyang pumasok para maghanap. Kinilig si Chang'er. Sinulyapan niya si Daryl, pagkatapos ay nag-clear siya ang lalamunan niya at malamig na sinabi, Alan, paano maglakas loob na iminumungkahi mong pumasok at maghanap kwarto ko? Sa nasabing iyon, kumuha ng malalim si Chang'er hininga at nagpatuloy, walang samaire. Papasok sa kwarto ko. Maaari kayong lahat pumunta ngayon, huwag mong istorbohin ang pahinga ko. Normal ngunit matatag ang tunog niya. Kabanata 2714. Natahimik ang lahat sa labas ng pintuan.
Lalo na si Alan. Sobrang awkward nang naramdaman niya hindi makapagsalita. Tumanggi si Empress Chang'er na papasukin sila. Sino ang maglakas loob na kalabanan siya? Hiling. Huminga ng malalim si Zhang Ju at umaban. Kinausap niya si Empress Chang'er sa pintuan. Empress. Ako si Zhang Ju. Sumama ako kay Daryl at mayroon kaming ilang mahahalagang bagay upang talakayin mo. Panipi. Mukhang tiwala si Zhang Ju. Siya naisip na bibigyan sila ni Chang'er ng oras ng araw sapagkat siya ang dating militar ng Hilagang Mona ng Mona tagapayo at higit sa lahat, siya nagdala ng pekeng Daryl sa kanya. Siya alam na malapit sina Chang'er at Daryl. Gayunman, matapat na sagot ni Chang'er walang pag-aalangan, hindi kita makikita. Sumulyap siya kay Daryl habang nagsasalita, nagkakasalungatan, o kaya totoo iyan nakakuha si Zhang Ju ng isang tao na gayahin Daryl. Kudlit. Medyo inis din si Daryl habang siya. Kinausap si Chang'er sa mahinang tono, kita mo ba? Si Zhang Ju ay matapang. Nagdala siya ng pekeng Daryl para lokohin ka. Pagkatapos, pinag-isipan niya bago magpatuloy. Maaari ka bang makahanap ng isang paraan upang mapanatili ang Zhang Ju dito? Humanap ako ng paraan palabas sa siyasatin kung ano ang ginagawa nila dito. Habang kausap, naglalakbay ang tingin ni Daryl pababa ang perpektong kurbada ni Chang'er katawan ang sinumang tao ay mahihirapan labanan ang gayong napakarilag na hitsura, lalo na nang mapaalalahanan siya ng kung ano sila ginagawa kanina. Ang siga sa Daryl. Malapit nang masunog muli. How dare you look at me? Daryl's tinignan ng tingin si Chang'er. Hindi komportable ngunit hindi siya naglakas loob pasaway sa kanya ng malakas sa takot na akitin pansin mula sa mga tao doon. Ang sumunod na segundo, kumalma si Chang'er pababa at sinabi kay Zhang Ju, ako ay konting pagod ngayon at ayokong makita. Anumang mga panauhin, kung mayroon kang mahalaga mga bagay na tatalakayin, Zhang Ju, ikaw dapat manatili sa banal na sekta para sa gabi magkita at mag-usap tayo bukas. Ang totoo ay hindi si Chang'er. Nais na tulungan si Daryl tulad ng pagdungisan lamang niya kanya, ngunit hindi niya matiis ang matapang si Zhang Ju ay nagdadala ng isang pekeng Daryl sa scheme laban sa kanya. Kakaibang ningning ang mga mata ni Zhang Ju at ngumiti siya ng mapait. Sige, inis na inis siya. Kakaunti lamang nang ang mga tao ay nagkakahalaga ng pakikipagtalo siya sa The Nine Continents, ngunit si Chang Si-er ay hindi isang ordinaryong babae, kaya kakayanin lang siya ni Zhang Ju. Bumati sina Alan, Diana, at ang iba pa Zhang Ju at Harold bilang silang lahat umalis sa bakuran. Paglabas nila ng bakuran. Malamig na tanong ni Tina, Donna, mabilis. Sabihin sa amin kung nasaan si Sandhurst at sino dinala mo siya dito. Panipi. Hindi palalampasan ni Tina ang isang pagkakataon na makahanap kasalanan ng Celestial Wood Altar. Biglang, lahat ng mga mata ay nakatuon sa Donna. Kinakagat ni Donna ang labi niya. Ano ang gagawin ko gawin wala si Daryl kay Chang'er? Kung saan nagpunta siya? Hindi alam ni Donna na si Daryl ay nasa ang silid ni Chang'er at nakikipagtalik siya kasama si Chang'er, kaya hindi niya mailantad nagmamadali ang kanyang sarili. Ano ang lalong gumawa kay Donna naguguluhan na alam niya na ang si Daryl sa tabi ni Zhang Ju ay isang pekeng, ngunit wala siyang pruweba at wala siya marunong sabihin ito. Naramdaman ni Donna na gulo ang utak niya mula sa pagtatanong ni Tina. Wala kang sasabihin, Tina. Biro, mukhang smug nang mapansin niya ekspresyon ni Donna. Alam ko may isang bagay na kung hindi mo makaya. Malinaw ngayon, maghintay ka lang hanggang sa ikaw ay pinatalsik sa sekta. Panipi. Galit na galit si Donna, ngunit siya walang imak. Si Tina ay walang pasasalamat. Ito ay totoo na tinago ni Daryl ang kanyang pagkakakilanlan. Dati, ngunit pagkatapos ng kanyang ginawa upang makatipid Tina, siya ay labis na walang pasasalamatan. Biro ni Alan habang nakatingin kay Diana at sinabi, Altar Master Diana, iyong. Ang alagad ay lumabag sa mga patakaran ng sekta ni pagkuhan ng isang tagalabas sa ipinagbabawal lugar hindi ka dapat nagtatakip para sa siya. Panipi.
Kabanata 2715. Bahagyang nakasimangot si Diana at lumingon sa tumingin kay Donna. Donna, nasaan na Sandhurst? Panipi. Kinagat ni Donna ang kanyang labi, ang ganda ng mukha niya mukhang nahihiya, ano ang gagawin ko? Gawin sinasabi ko sa kanila ang totoo. Ngunit kung ang totoo wala si Daryl, sino ang gusto maniwala na ito ay Daryl sa tabi ng Zhang Peke si Ju? Sina Zhang Ju at Harold, na tumayo. Tahimik sa tagiliran, sumulyap sa bawat isa iba pa pagkatapos, lihim na komandat si Zhang Ju kay Harold. Naunawaan agad ni Harold ang tapat na tagasunod ni Zhang Ju, kaya niya madaling makuha kung ano ang ibig sabihin ng Zhang Ju. Master, hindi ito matiis ni Donna ngayon, gusto niyang magsalita tungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, siya ay nagambala ng isang boses sa oras na siya nagsimula ng sabihin, ang altar Master Alan ay napakalakas. Ang tinig ay hindi malakas, ngunit ito tunog tulad ng pinagtatawanan nila siya. Isang figure ang lumabas at tumayo sa harapan ni Donna. Si Harold iyon. Tumayo si Harold na hindi mapakali kanina si Donna, tila paninindigan siya. Iminungkahi ni Zhang Ju na si Harold, sa ang pangalan ni Daryl, lumitaw na tumayo para sa Celestial Wood Altar ngunit talagang gumawa ng mga kaaway para kay Daryl. Bago makarating sa Holy Saint Sect, nalaman ni Harold na si Daryl ay isang alagad ng Holy Saint Sect at ay alagad ng Celestial Wood Altar Diana. Alam niya na hindi siya maaaring manatili walang malasakit, kahit na siya ay peke. Daryl nang kusa na nahanap ni Alan kasalanan sa Celestial Wood Altar. Nagpa siya si Harold na gumawa ng aksyon pagkatapos natatanggap ang pahiwatig ni Zhang Ju. Habang nagsasalita siya, patuloy siyang nag-check Donna. *6, talagang may swerte si Daryl mga babae. Hindi lamang ang Celestial Wood Altar Master kaakit-akit, ngunit ang kanyang senior ang ganda din ni ate. Naisip niya. Natigilan ang lahat nang makita si Harold nagsasalita para kay Donna. Tumingin si Harold kay Alan nang may kakatwang ngiti. Altar Master Alan, sa wakas. Bumalik dito pagkatapos ng mahabang panahon, at ikaw ay pinakuna ang Celestial Wood Altar sa harapan ko. Ano ka ba ibig sabihin? Hindi siya maingay ngunit nakakapukaw talaga. Natuwa si Harold. Haha, peke ako. Daryl, maaari akong kumilos bilang mayabang tulad niya ay bukod, maaari kong pukawin ang puot sa pagitan ng Ryukon Gold Altar at Daryl, kaya bakit hindi? Nagkaroon ng pandemonium. Matapos ang maraming taon, lumaki na si Daryl mas lalong mayabang. Gayunpaman bukod sa Sect Master, marahil. Si Daryl lang ang nag-iisa sa 9 mga kontinente na magsasalita kay Alan sa ganyang tono. Natigilan si Alan nang pumihit ang mukha. Madilim at morose. Hindi niya pinansin ang Daryl, tatak pangalakal na may isang malamig na paghilik, ngunit ang kanyang dugo ay kumukulo. Paano naglakas loob si Daryl na makipag-usap sa akin ng ganito sa harap ng maraming tao? Siya. Naisip. Sa sandaling iyon, hindi na nakatiis si Tina. Gumawa siya ng 2 hakbang pasulong. At sumigaw kay Harold, Daryl, you so bold, how dare you speak to my master ganito? Kahit na ikaw ang Elysium Gate Sect Master ng Tianmen, huwag kalimutan na ikaw ay dating banal disipulo ng Santo Sekta. At batay sa pagiging matanda, dapat mong tretuhin ang aking Panginoon ng may paggalang. Ang Master ay ang Ryukon Gold Altar. Master. Hindi lamang ang mga salita ni Daryl simpleng mapanghamak at bastos, ngunit siya natapakan din ang dignidad ng buong Ryukon Gold Altar, naisip niya. Tulad ni Alan, naisip din ni Tina na ang tao sa harap niya ang totoong Daryl. Hindi niya namalaya na siya pala isang pekeng ngumiti ng mahina si Harold at sumulyap. Tina. Kausap ko ang iyong Panginoon. Bakit nakakagambala ka ba? Wala ba kayo kahit anong ugali? Ang kailangan lang gawin ni Harold ay ang hanapin problema at mayroon siyang pagbakang ni Zhang Ju siya pataas. Sa kagaanan ay naramdaman ni Harold ginagawa ito, ikaw, galit na padyak ni Tina ngunit ginawa hindi alam kung paano ito pabulaanan. Kabanata 2716,
Typo errors ahead. Masakit ulo ni Editor Hits, nakangiting lumabas si Zhang Ju, nagpapanggap na namamagitan sa hidwaan. Ayos lang Daryl, nandito kami bilang mga panauhin. Bakit ka nakikipagtalo sa isang alagad? Mag-ingat tayo sa ating mga salita. Ang mga mata ni Zhang Ju ay kumislap sa pagtataksil ng iminungkahi niya iyon. Si Harold, ang kanyang nasasakupan, talagang hindi nagkamali. Siya ay nagawang paikutan ang ugnayan sa pagitan ng Ryukon Gold Altar at Daryl. Gayunpaman, mayroon siya mas mahalagang mga bagay na dapat gawin, kaya naroon siya upang tumigil matapos niyang makuha ang nais niya. Si Harold ay hindi nagkibit-balikat at tumigil sa pagsasalita. Galit na galit si Altar Master Alan, hindi gumawa ng anumang karagdagang mga puna. Bumantong hininga si Diana at dahan-daang sinabi, Altar Master Alan, ako ang mag-iimbestiga dito. Sa pamamagitan nito, inatasan ni Diana ang mga alagad sa tabi niya, pumunta, maghanda ng mga silid para sa Zhang Ju at Daryl. Sila ay malayo na ang narating at kailangan nila ng magandang pahinga. Hindi mapigilan ni Diana na magnakaw ng tingin si Harold. May hindi kumurap ng nakatitig kay Daryl. Sa harap ng mga ito hindi siya nakikita ng 3 taon at nais na abutin siya neto bilang alagad. Gayunpaman, ito ay hindi maginhawa upang makipag-usap sa kanya noong si Zhang Ju ay nasa paligid. Opo. Sigaw ng ilang alagad. Pagkatapos, magalang nilang inanyayahan si Zhang Ju at Harold upang lumabas ng silid. Makalipas ang ilang minuto, nagkaroon ng 2 disipulo. Dinala sina Zhang Ju at Harold sa A. Kwartong pambisita sa Holy Saint Sects na pantulong na silid. Pagkaalis ng 2 alagad, si Harold nagmamadaling sinarhan ang pinto at sinabi magalang kay Zhang Ju, Master, ito ay mahuhuli, dapat magpahinga ka ng maaga. Gagawin ko, bantayan ko ang pintuan para sayo. Panipi. Nang walang anumang mga tagalabas sa paligid, si Harold hindi na tinawag ang kanyang sarili na Daryl. Huminga ng malalim si Zhang Ju at nagawang hindi nagmamadali upang magpahinga, ngunit nakasimangot nang may naisip siya. Pakiramdam ko na may mali tungkol sa araw na ito. Ako dumating kasama ang Elysium Gate Secta Master at gayon pa man si Chang'er ay ganoon walang pakialam sa akin. Makikita lang niya ako bukas ng umaga. Sumimangot si Zhang Ju. Ang dami niyang inisip ang tungkol dito, mas hinala siya. Malalim ang iniisip niya at mahusay sa pagguhit ng diskarte. Kahit na ginawa niya hindi nakikita si Chang'er ng kanyang sariling mga mata, kanya instinct sinabi sa kanya na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng mga ito. Pinag-isipan ito ni Harold at sinabi maingat, marahil. Siguro Empress. Pagod na si Chang'er at kailangan niyang magpahinga. Umiling si Zhang Ju at pinaikit ng bahagya ang mga mata. Hindi. Basta ngayon, sinabi ni Tina na mula sa Golden Altar na may isang lalaki na pinangalanan Sandhurst, na nagangkin na Daryl's tagasunod at dumating upang makita si Chang'er. Sa kaso iyon, kung nakilala ng lalaking iyon si Chang'er, siya tiyak na may sasabihin sa kanya. Sa kaso yan, may katuturan yun. Tinatalikod ako ni Chang'er. Natigilan si Harold at nakasimangot. Ito hindi maaaring maging. Tapos, bakit hindi galing si Donna ang Celestial Wood Altar ay inilantad ang aming kasinungalingan? Nakatingin sa kanya ngayon lang, naramdaman kong siya ay sadyang nagtatago ng isang bagay. Si Zhang Ju ay medyo nalito rin. Ang sagot ay nakasalalay sa lalaking iyon, Sandhurst. Ang mga mata ni Zhang Ju ay kumislap habang mayroon siya ideya. Puntahan mo dito si Tina. Nakita ni Tina si Sandhurst at kaya niya kumuha ng ilang impormasyon sa kanya. Tumanggo si Harold, lumabas ng pinto, at tinanong ang nagpapatrulyang alagad na anyayahan si Tina. Pagkatapos, nagtago si Harold sa likod ng isang kurtina sa silid ng sumenya si Zhang Ju Shasa. Kung tutuusin, ang pagkakakilanlan ni Harold ay si Daryl, at si Daryl ay may mga hinaing sa Ryukon Gold Altar, kaya natural, siya hindi dapat makipagkita kay Tina. Di nagtagal, dumating si Tina. Sa sandaling siya pumasok sa silid, mapagpakumbabang sinabi ni Tina sa Zhang Ju, Zhang Ju, hindi ko alam bakit ako hiniling na lumapit. Ano ba ang bagay? Nakita ni Tina si Zhang Ju bilang isang tao na naging sikat sa libu-libong taon.
Siya ay isang makabuluhang figure sa mundo at siya ay maingat sa paligid. Siya ngumiti ng bahagya si Zhang Ju pagkatapos napansin ang itsura ni Tina. Huwag magpanik, gusto ko lang sanang tanungin may kung ano kanina, sinabi mo yun dinala ni Donna ang isang tao upang makita Empress Chang'e. Kabanata 2717. Oo, tumanggo si Tina, hindi na napigilan. Galit niya, siguro nagsinungaling ang taong iyon. Inangkin niya na siya ay tagasunod ni Daryl. Galit na galit siya noong siya ay nagpaalala na si Sandhurst ang gumawa sa kanya humingi ng paumanhin kay Donna matapos siyang iligtas. Nakahinga ng maluwag si Zhang Ju, umupo sa mesa, at dahan-daang uminom ng isang tasa ng dahan-daang tsaa. Ano ang hitsura ni Sandhurst gusto? Maaari mo bang sabihin sa akin? Habang naalala niya ang insidente kanina, hindi nag-atubiling ipaliwanag ito ni Tina Zhang Ju. Sa huli, si Tina ay hindi mas matagal na pigilan ang nagngangalit na galit na ramdaman niya sa loob. May 3 galos sa mukha ang lalaking iyon at nakadamit tulad ng isang pulubi. Tumingin siya nakasusuklam. Ano? Zhang Ju ay nagulat at tumayo bigla, ang kanyang mga mata ay kumikinang. 3 galos sa mukha, di ba? Daryl. F***, akala ko siya na. Ang tagasunod ni Daryl, ngunit hindi ko inaasahan na si Daryl mismo. Paghuhusga mula sa sitwasyon, malamang siya na nakilala si Chang'e at maaaring nagtatago sa kwarto ni Chang'e. Hindi nakakagulat na tumanggi si Chang'e na makita ako, halatang sinubukan niyang antalahin ang pagkita sa akin. Ang ekspresyon ni Zhang Ju ay nagbago habang siya naisip ang tungkol sa mga posibilidad. Nagsimulang umusbong ang mga kaisipan na nagbabanta. Nagulat si Tina nang makita si Zhang Ju ekspresyon, Zhang Ju, ano ang mali kasama ka? Zhang Ju ay tumingin kaayla hilakbot. Huminga siya isang buntong hininga, pagkatapos, isang mabait na ngiti lumitaw sa mukha niya. Wala yon. Si Zhang Ju ay kailangang mag-isip ng mabilis at nagpatuloy, wala ito, talaga. Alam ko si Sandhurst ay isang espiya mula sa Raksay sa tribo. Siya ay lumitaw kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Matapos niyang malaman iyon si Sandhurst ay si Daryl at siya iyon malamang ay nagtatago sa Chang'e silid, kailangan niyang maghanap ng paraan upang mahuli siya isang especially iya mula sa tribo ng Raksesa. Tina nanginginig, nagulat sa impormasyon. Anong gagawin natin? Ngumiti ng bahagya si Zhang Ju. Huwag nagulat mayroon akong paraan upang harapin ito. Mangyaring magpadala ng mensahe kay Empress Chang'e at sabihin sa kanya na may isang tao na humihiling na salubungin siya sa paanan ng ang bundok. Narito ang isang token. Basta iwanan mo ang natitira sa akin. Sa pamamagitan nito, naglabas si Zhang Ju ng kaunti sutla na bag mula sa kanyang katawan at iniabot kay Tina. Inabot ni Tina ang kumuha nito at tumanggo. Pagkatapos, kumuha pa si Zhang Ju ng isa pa bote ng table task at ngumiti. Speaking of na, Sandhurst ay may ilang mga koneksyon sa akin, kaya umaasa ako sa iyo. Huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala, wala akong sasabihin kahit kanino. Tumanggo si Tina sa tuwa. Nakita niya na ang bote na ito ay isang uri ng bihirang elixir pills. Sa mga tabletang iyon, siya ang larangan ng paglilinang ay mapapabuti marami. Wala nang sinabi si Zhang Ju at kumaway sa kanya kamay upang paalisin si Tina. Si Harold, na nagtatago sa likuran nang lumabas ang kurtina, nakatingin ang mukha. Hindi maipaliwanag na kinakabahan. Master, nakakagulat si Daryl mabilis. Siya ay isang hakbang sa unahan sa amin at napunta sa Santo-Santo sekta na kilala pa nga niya si Chang'e. Si Harold ay kalmado sa ibabaw, ngunit siya sobrang kinakabahan sa loob. Ang lakas ni Daryl ay hindi moari. Nag-alala si Harold na baka pakinggan ni Daryl ang kanilang mga pag-uusap habang nagtatago sa loob ng silid ni Chang'e nang humiling si Zhang Ju na makita siya kanina. Nang siyempre, nagpapanik siya. Sumimangot si Zhang Ju at saka kumuha ng malalim na hininga at malamig na sinabi, bakit kinakabahan ka? Tinanong ko na kay Tina ipagkalat ang salita. Iguhit ko si Daryl malapit na, hintayin mo lang ang mga tagubilin ko. Matapos mong makuha ang aking senadorias,
Pumunta ka diretso sa kinaroroonan ni Chang'e at agawin mo siya. Panipi. Ano? Naramdaman ni Harold na lumambot ang kanyang mga binti at halos madapa siya sa lupa. Gusto ng aking Panginoon na agawin ko si Chang'e. Grabe iyan, naisip niya. Kabanata 2718. Nagsimulang mag-stammer si Harold nang maramdaman niya isang lumalaking pag-igting. Master, M. Ang emperador na si Chang'e ay malakas, paano ako kalaban niya? Nang tanungin ni Zhang Ju si Harold na magpanggap na si Daryl, nais ni Harold. Tumanggi at ang gawain sa oras na ito ay upang agawin si Chang'e. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Harold ang kanyang pagbuzz ng utak. Napansin na kinakabahan si Harold, Zhang ngumiti si Ju ng tiwala. Huwag kang magpanik, ang kapangyarihan ni Empress Chang'e ay hindi bilang nakakatakot sa iniisip mo. Maging sigurado ka lang at gawin mo. Panipi. Sa nasabing iyon, si Zhang Ju ay kumuha ng isang tableta at ibinigay kay Harold. Ito ay isang affix. Immortal Pill, na pinuko. Maaari ka nitong payagan doble ang lakas mo. Loob ng isang oras. Nag-isip si Zhang Ju, kahit na siya hindi nakita si Chang'e ngayon lang, siya. Napagtanto sa pamamagitan ng kanyang tinig na siya ay galit sa pagsasanay, at siya ay napakamahina. Ang lakas ni Harold ay isang 5-5 lamang martial emperor, ngunit pagkatapos ng pagkuha ng makakabit ang Immortal Pill, nakikipag-usap sa ang mahinang Chang'e ay hindi magiging isang problema sa lahat. Kinuha ni Harold ang affix Immortal Pill at huminga ng malalim. Master, huwag mag-alala, tiyak na mabubuhay ako sa iyo reputasyon. Panipi. Upang maging matapat, nais ni Harold na tumanggi, ngunit wala siyang pagpipilian sa huli. Tumango si Zhang Ju. Hintayin mo ang signal ko ngayon. Panipi. Pagkatapos, nawala siya sa gabi samantala, nakaupo si Daryl. Ang silid ni Chang'e, binibigyang pansin ang galaw sa labas. Si Chang'e ay nagsusuot ng mahabang palda, nakatingin. Kaakit-akit nang salubungin niya ang tingin ni Daryl, may bahid ng hiya at inis. Sa oras na ito, kinagat ni Chang'e ang kanyang labi mahigpit. Daryl, don't you dare say a balita tungkol sa kung anong nangyari sa pagitan namin, papatayin kita kung gagawin mo. Panipi. 3 taon na ang nakalilipas, pagkamatay ng Emperor Haoyi, si Chang'e ay nasa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Pinili niyang manatili sa Holy Saint Sect at inialay ang sarili sa paglilinang sa pag-iisa, ngunit sa kanya katatakutan, siya ay naiinis ni Daryl sa banal na sekta ng santo. Si Daryl ay matalino, paano siya? Posibleng hindi alam ang naramdaman ni Chang'e. Siya'y ngumiti mapait, ayoko na. Mangyari rin. Ang lahat ng ito nangyari kaya bigla at nasa psychotic ka. Pahinga. Sa ibang paraan, naisave kita. Panipi. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay naglalakbay at pababa si Chang'e. Si Chang'e talaga. Karapat-dapat na tawaging isang engkanto. Ang kagandahan at figure ay walang kapantay sa ang mundo. Natatakot ako na kay Dao Chan lang maihahambing sa kanya. Panipi. Galit na galit si Chang'e na ang labi ay halos dumudugo mula sa kanya, matigas na kakagat. Ikaw. Bastard. Sinamantala niya ako at gayunpaman siya ay tumingin sa lahat ng unapologetic. Tuwing naiisip ni Chang'e ang sarili. Nakikipagtalik kay Daryl, naghihirap siya. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan na nangyari ito. Nakalulungkot pa ang kapaligiran, medyo kakaiba sa kwarto. Daryl, gusto kong manampa ka na sa iyo, wala akong sasabihin tungkol sa araw na ito. Sabi ni Chang'e, namula ang mukha niya. Okay, wala akong sasabihin. Tumango si Daryl at akma na siya asar ni Chang'e. Gayunpaman, isang balisa ng boses bigla galing sa labas. Empress Chang'e, si Tina pala yun. Pinakinggan ni Tina ang sinabi ni Zhang Ju at nagpunta upang iparating ang mensahe sa Chang'e. Bagaman hindi alam ni Tina kung ano ang pinag-uusapan ni Zhang Ju, siya ay natutuwa na mabigyan ng isang bote ng mga table tasks sa pagbutihin ang kanyang lakas.
Wala siyang pakialam upang malaman ang higit pa tungkol sa Zhangju's plano pagkatapos nito. Naging mabait si Daryl matapos niyang marinig boses ni Tina at sumimangot siya. Bakit itong babae na naman dito? Sumuko si Chang'er at medyo siya nagpapanik. Hindi nila alam na si Daryl pala nagtatago sa kwarto ko, diba? Pinakalma niya ang sarili at sinabi marahan sa pintuan, ano ang bagay nasa kama ako? Mag-usap tayo bukas, panipi. Huminga si Tina ng mahabang buntong hininga at tumayo sa labas ng pintuan. Empress Chang'er, may humiling na salubungin ka sa labas ng gate ng bundok. Narito ang isang token para sa iyo. Sinabi sa akin na malalaman mo kung ano nangyayari pagkatapos mong tingnan ito. Panipi. Pagkatapos, inilagay ni Tina ang maliit na suklan na lagayan ibinigay siya ni Zhangju sa may pintuan at umalis. Sa sandaling lumingon si Tina at umalis, naramdaman niya ang labis na kaligayahan. Ginawa niya kung ano ang hiniling sa kanya ni Zhangju. Kaya niya hindi maghintay na bumalik sa kanyang silid at kunin ang tableta upang mapabuti ang kanyang lakas. Kabanata 2719, Token. Tumingin sina Chang'er at Daryl bawat isa pagkatapos umalis ni Tina. Makalipas ang ilang segundo, nang si Chang'er sigurado akong wala na si Tina, sinabi niya kay Daryl na magtago bago magbukas ang pinto at dinampot ang suklan na lagayan. Binuksan ni Chang'er ang lagayan pagkatapos pagsara ng pinto nang makalapit si Daryl nagtataka. Nabigla siya at nanihil nang makita ang nilalaman ng lagayan. Sa loob ng ang supot ay isang macelan na badge ng baywang. Ito ay isang bihirang puting jade na may mga dragon, isang phoenix at matagumpay na mga larawang inukit. Gayun din, ang avet ay nakasulat sa likuran o magkasya. Hindi ba ito ang badge ng baywang ni Yvette? Naisip ni Daryl. Bigla na lang naging excited si Daryl. Si Yvette ay dating bagong daigdig prinsesa at bahagi ng bagong daigdig royals. Siya ay isang pambihirang tao at bawat piraso ng kanya natatangi ang mga accessories. Ang baywang niya ang badge ay tiyak na isa sa kanila. Si Yvette ba ay nasa banal na sekta ng santo? Nagulat si Daryl na iniisip lang ito. Pupunta ako at tingnan, sabi niya sa Chang'er. Dali-daling lumabas si Daryl at nagmamadali patungo sa pasukan ng bundok. Gate. Nabanggit ni Tina na ang bisita nasa labas lang ng gate ng bundok. Pagkalabas niya ng gate, napansin niya isang taong tahimik na nakatayo sa ang mga bato ay bumababa sa bundok. Madilim at hindi niya makita kung sino ito ay malinaw. Wala siyang oras upang mag-isip ng sobra tungkol dito at binilisan ang bilis niya. Kapag siya ay higit sa 10 talampakan ang layo, may napansin bigla si Daryl. Ay mali, hindi yun likod ni Yvette. Ang figure na nakatayo naghihintay, narinig ang tunog ng yabag at dahan-dahan tumalikod na, Daryl, anong sorpresa? Ito ay si Zhangju. Nang hilahin ni Zhangju ang isang trick sa Carter pamilya at nakuha ang mga ito, kinuha lahat ng mga gamit nila sa kanila. Matapos makumpirma na si Daryl ay Sandhurst, kinuha ni Zhangju si Yvette accessory upang akitin siya sa banal sekta ng santo. Ikaw pala. Paano mo nalaman na ako sa Chang'er room? Nagulat si Daryl as cold niyang sinabi. Malamig na ngumiti si Zhangju, ang kanyang mga mata ipinapakita ang kanyang paghamak. Daryl, ikaw ba? Isipin maaari kang magsinungaling sa akin sa pamamagitan lamang ng pagtatago ang iyong pagkakakilanlan at paggamit ng Sandhurst bilang ang iyong sagisag pangalan. Ang swerte mo naman sa tumakbo palayo sa Green Cloud Sect dati pa hindi ka na magiging swerte. Isuko mo ang iyong sarili. Buzz. Si Zhangju ay bumaril ng isang nakakatakot na aura at ang nakapalibot na hangin ay dumating sa huminto ka. Sa sumunod na segundo, dahan-dahang itinaas ni Zhangju ang kanyang kanang kamay at hinampas si Daryl. May atake sa palad. *6. Nagulat si Daryl nang siya naramdaman ang makapangyarihang aura ni Zhangju. Wala siyang oras upang maiwasan ang atake at maaari lamang ipatawag ang kanyang panloob na enerhiya upang pigilan ang atake. Bang! Ang dalawang palad ay nagbanggaan, na nagpapadala pareho Daryl at Zhangju bumalik ng 12 mga hakbang.
Pinigilan ni Daryl ang sarili at nakasimangot na bilang naisip niya sa sarili kung paano lahat ay kakaiba. Dahil alam ni Zhang Ju na siya iyon nagtatago sa silid ni Chang'er, kaya niya ilantad lamang si Daryl sa mga tao ng banal na sekta ng santo. Bakit si Zhang Ju ilabas mo siya? Whoosh! Nakasimangot lang si Daryl, nakita niya. Tinaas ni Zhang Ju ang kanyang kamay upang mag-set a furry work. Iyon ang hudyat ni Zhang Ju kay Harold. Si Harold ay magtatago ng kanyang sarili bilang ang peking Daryl at pumasok sa patio upang agawin si Chang'er sa sandaling siya nakuha ang signal. Pagkatapos, tumingin si Zhang Ju kay Daryl kasama isang kakatwang ngiti. Daryl, nakakausyoso ka ba tungkol sa kung bakit kita inilabas dito? Mag-isa, ang tagasunod ko ay naruroon, nagpapanggap na ikaw at pupunta agawin si Chang'er. Hahaha. Ang buong Holy Saint Sect at pantay malalaman ng buong mundo na ikaw, isang taong tila mabait at matuwid, talagang masasama at may pagnanasa kilala ka bilang isang tao na hinahangad sa kagandahan at kilos ni Chang'er. Madali ang tingnan natin kung ikaw pa rin ang kagalang-galang at kahanga-hanga na bayani sa Siyam na kontinente. Nagulat si Daryl nang marinig si Zhang Ju, agad na namula ng dugo ang kanyang mga mata. Si Zhang Ju ay labis na kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Wala siyang pag-aalinlangan pagsasakatuparan ng gayong masama at mabisyo. Plano Kabanata 2720. Whoosh! Walang pag-aalangan, bumalik si Daryl sa ang looban kaagad. Hindi mahalaga kung ano, ang peking Daryl ay maaari hindi magtagumpay sa pag-agaw kay Chang'er. Ang taong iyon ay tagasunod ni Zhang Ju at kung nahuli niya Chang'er, baka gawin niya isang bagay na wala sa linya. Higit sa lahat, mag-iisip ang mga tao si Daryl ay nagkasala ng anuman ang peking si Daryl naman. Iniisip mo bang bumalik, gawin? Sa tingin mo kaya mo? Pangot siya ni Zhang Ju. Pinilit niya ang kanyang panloob na lakas at tumakbo ng mas mabilis hanggat kidlat upang harangin si Daryl ay ang hangin. Pinagpanggap niya si Harold na peke, Daryl pero lang masira si Daryl's reputasyon at ang plano nagpunta maayos. Hindi niya hinayaan si Daryl sirain ang kanyang plano. F***6. Ang mata ni Daryl ay labis. Pula sa galit nang makita niya si Zhang Ju huminto sa harapan niya. Sumabog ang kanyang galit at siya sumigaw, Zhang Ju, kahit na ano dinala ka dito sa Holy Saint Sect. Ngayon, hinding-hindi kita hahayaan na magtagumpay ka. O talaga, mukhang mayabang si Zhang Ju bilang naging malamig ang titig niya. You're tutiwala ano sa palagay mo ang makakaya mo di o mag-isa ka lang? Kahit hindi kita mapapatay. Ngayon, sisiguraduhin kong naiinis ka ang Siyam na kontinente. Buzz. Ang isang nakakatakot na aura ay kinunan mula sa Zhang na tahimik ang katawan ni Ju at ang hangin agad. Basag. Isang nakasisilaw na sandata ang lumitaw sa Zhang kamay ni Ju matapos ang isang malakas na tunog. Iyon ay Sky-Breaking Axe. Mula nang makuha ang Sky-Breaking Axe, ang kanyang lakas ay napabuti ng mga paglundag at hangganan, at nakakuha siya ng bago mga pananaw mula sa lakas ng palakol. Sa sandaling iguhit ang palakol, ang bumaba ang temperatura. Tulog. Kinakabahan ni Daryl ang laway na kinakabahan. Nang maramdaman niya ang nakakakilabot na kapangyarihan ng ang Sky-Breaking Axe. F***6. Nag-iisa lamang si Zhang Ju sapat na, kaysa ng Sky-Breaking Axe, magiging walang kapantay siya. Siya naisip di nagtagal, huminahon si Daryl at sinabi coldly, hindi pa rin natin alam kung sino ang mabuhay o mamatay ngayon. Pagkatapos, ipinatawag niya ang kanyang langit halberd. Sinisingil ng isang malakas espiritu ng pakikipaglaban, sumikat si Daryl sa langit at nakipaglaban kay Zhang Ju ng mabagsik. Samantala, bumalik sa ipinagbabawal na lugar sa likod ng bundok sa maliit patio kung saan nakatira si Chang'er, ang madilim na langit ay tila mapayapa. Ang mga disipulo ng banal na sekta ng santo ay saan man sa mga pangkat, nagpapatrolya pabalik at paikat sa looban. Ang lugar ay mababantayan. Swoosh! Mabilis na nagmula ang isang madilim na anino mula sa distansya at lumapit sa pintusa. Ang maliit na patio.
Ang kanyang mga mataglim may lamig at tuso sa madilim. Si Harold iyon. Hindi siya tiwala sa pakikipag-usap ang ipinagbabawal na lupain ng Santo-Santo sekta sa kalagitnaan ng gabi upang agawin si Chang'er. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ng utos ni Zhang Ju ay pangwakas. May anino. Sino yan? How dare you trespass sa ipinagbabawal na lupain ng Santo Saint Sect? Panipi. Pagpasok pa lang ni Harold sa maliit na patio, isang pangkat ng pagpapatrolya ang mga alagad ay dumating at kaagad na mataan si Harold. Biglang, may kaguluhan. Pagkatapos, ang mga alagad na sumugod sa suriin ang lumabag ay natigilan upang matuklasan kung sino ito ay. Di ba yan si Daryl? Ano ang ginagawa niya dito sa kalagitnaan ng gabi? Sila nagtaka. Si Harold ay lumitaw bilang peking Daryl at walang nakita ang mga alagad. Mali talaga. Sinubukan ni Harold na pakalmayan ang sarili at casual na sinabi sa mga alagad pagtatanong sa kanya, "Hoy, senior mga kapatid. Tatalakayin ko isang bagay kasama ang emperador, kayong lahat maaaring pumunta." Nagpalitan ng gulong tingin ang mga alagad. Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya.